Meron akong topic sa inyo, hirap makadumi. Okay, 12 tips pero papakita ko lang sa inyo, may bago tayong kasambahay dito eh. Oh, Doc Lisa, ano pinagagawa mo dyan? Ay, nako, nag-aayos. Sipag masyado si Mrs. eh. Anyway, habang siya nag-aayos, tayo mag-topic dito. Topic natin para sa hirap makadumi, kasama ako dito. Isip nga na iba, constipated, barado ba yung bituka, ano ba nangyari, ba't ang bagal-bagal? Pag constipated po kayo, kaya constipated maraming nararamdaman na sintomas. Okay? Bukod sa matagal yung pagtumi, matigas yung dumi, ang feeling nyo bloated. Alam mo yung bloated, parang ang laki-laki ng tiyan. Oo, parang ang laki ng tiyan mo. Puro dumi, nakaimbak. Minsan mahangin. Minsan masakit ang tiyan. Lalo na dito sa may kaliwa. Sa may kaliwa minsan yan sa may sigmoid Pag kanan, appendix Diba? Kanan, pababa, appendix. Kaliwa, sigmoid yun. Masakit. Bukod sa bloated, minsan may almoranas pa. Diba? Alam niyo, almoranas. Dahil sa matigas ang dumi. Minsan, ito mas masakit pa, anal fissure. Alam ko itong anal fissure. Anal fissure, pasensya na sa makain ko. Ito yung natin, puwet na pupunit. May sugat. Napakasakit ng anal fissure. Hindi ka makakaupo sa silya nun. Minsan may dugo pa. Paglabas, parang manganganak. So, dahil nga matigas ang dumi. May siyam na dahilan bakit tayo hindi makadumi. O, tingnan nyo itong siyam na dahilan. Baka mabago nyo. Tapos may tips tayo. Number 1, nag-iba ang pagkain mo. Yan ang first reason. Baka nakabakasyon ka, pumunta ka sa probinsya, o nag-abroad, na bago yung diet mo Diba? So, pag nagbago yung diet mo, hindi na yung dating kinakain mo, magbabago yan. Malamang magtitibi ka, magko-constipate. Kaya kung gusto mong hindi ka ma-constipate, kung ano yung kinakain mo sa bahay, subukan mo gayahin. Para hindi mabago yung tiyan mo, mabago yung bilis. Number 2, kulang ka sa exercise. Pag lagi na lang nakaupo, hindi tayo madudumi. Kasi yung bituka natin, kailangan ginagalaw-galaw yan. Ako sa umaga, kailangan patalon-talon, exercise, di ba? Medyo inaalog mo yun Gusto mo umalog para gumalaw. Diba minsan pag nagsasayaw kayo, nagti-TikTok kayo, diba? O anumang sayaw ninyo, diba mas madudumi kayo? Kasi nagalaw Number 3, sobra kayong stress. Pag sobrang stress, dalawa pwede mangyari. Pwede kang magtae sa sobrang stress, butterflies in your stomach, or pwede naman na tumigas ang dumi. Lalo na kung may nervyos, palagay natin, may away, yan, may sunog, may malaking pangyayari. Di ba parang tumigil yung bituka mo? Ganun nangyayari Oras na may stress, may sunog, may away, may gulo, makakalimutan mo na yung madudumi ka maiipit siya muna kasi na-stress out ka. So yan, tawag yan enteric nervous system. So, parang mga nerves yan na nakadikit sa bituka natin, kaya nagbabago yun. Okay? Number 4, baka may gamot kayong iniinom na nakakatigas ng dumi. Merong mga antacid para sa ulcer na nakakatigas ng dumi. Yung may aluminum, may calcium. Merong mga gamot sa kirot. Siguro yung mga mas matatapang ng gamot sa kirot, nakaka-constipate. May antidepressant. Mga antidepressant, minsan nakaka-constipate din, di ba? Yun ang iwasan natin. So, number 5, isa pang dahilan, ba't hindi ka makadumi, pwede sa kulang ang iniinom na tubig. Siyempre, pag kulang ang tubig mo, tulad nga na sinabi ko sa'yo, nakadalawang baso na ata ako ngayon. 2.5 glass na ako. Ngayong umaga, kulang pa. Pag kulang ang tubig, mas matigas ang dumi, 'di ba? Kasi matigas kulang sa tubig, 'di ba? Para hindi mo hinaluan, 'di ba? Common sense naman mas maraming tubig, dapat mas malambot ang dumi. At pag kumakain kayo ng high fiber, pag kumakain kayo ng gulay o anumang high fiber diet,
kailangan mo maraming tubig. Kasi hindi pwede puro fiber lang. Kung puro fiber lang, puro gulay lang, hindi ka inom ng tubig, hindi rin maganda, magiging matigas siya masyado. Kaya dapat maraming tubig para malambot siya. Okay? So, maraming tubig sa isang araw. Number 6, yung iba may thyroid problem. May mga hypothyroid, hindi nila alam, may thyroid problem pala sila. Kulang ang thyroid hormones, nagtitibid din. May ganon. Number 7, sa mga buntis, di ba? Pag buntis, talagang constipated eh. 9 months constipated, misa parang naiipit ng baby yung yung bituka natin eh. So, nagbabago yung diet ng mga buntis. Tsaka buntis din, nagkaka-almoranas, di ba? Kakaire ng ire paglabas ng baby. Number 8, ito meron ako nitong sakit, irritable bowel syndrome, IBS. So, kung meron kayong IBS, irritable bowel syndrome, ang irritable bowel syndrome, parang may diferensya sa nerves natin sa tiyan eh. Parang masyado siyang hyperactive. Anong hyperactive? Connected to sa stress, connected to sa depression. Kung may stress depression ka, mataas ang chance mo magka-irritable bowel. Sa Japan, mga Japanese people, may pag-aaral 40% may irritable bowel syndrome. Yung makulo lagi ang tiyan. Minsan natutulog ka, kulo siya ng kulo. Minsan parang madudumi ka. Minsan parang matigas ang dumi, punta ka na punta ng CR, wala naman. O paipot-ipot lang, hindi mo maintindihan yung tiyan mo. Usually stress-related yun. Pero wala naman nakita pag chinecheck ka. Pag chineck up ka, tinest ka sa tiyan, normal. Pero masakit pa rin lagi ang tiyan mo, irritable bowel syndrome yun. Number 9, pinipigil mo ang pagdumi. Yan, yung mga bata, di ba? Minsan pinipigil nila. So, pag lagi mo pinipigil, mamaya napigil mo na, ay natuloy lumabas. Kaya maganda, may oras ka ng pagdumi. Ako every morning. Basta every morning, sanay na yung katawan mo, doon ka dapat dudumi. Number 9. Oh, meron pa pala isa, number 10. Laxative abuse. Kayong mga mahilig sa laxative, di ba? Mahilig kayo bumili dyan sa Shopee, Lazada, ng mga pampapayat na tsaa, slimming tea, diet tea, yung mga pampadumi, hindi po maganda. Kasi itong mga pampadumi natin, pag sinobrahan mo, ang mangyayari ganito, uminom ka ng pampadumi, dudumi ka nga. Okay? Pero pag dumi mo, ang gagawin ng tiyan mo, ba't ang bilis ng dumi ko, sasabihin ng tiyan mo, ng intestine mo, gagawin niya, babagalan niya. Magre-react siya eh. Pinabilis mo, gagawin niya, i-constipate ka ng 1 linggo. So, ang gagawin mo ngayon, iinom ka na naman ng diet tea, pampapayat, laxative. Tapos, gagawin ng tiyan mo, pipigilan na naman. Diba? So, mangyayari sa'yo, araw-araw ka nang iinom ng slimming tea. Dependent ka na habang buhay doon sa slimming tea. Pag tinigil mo yon, hindi ka na dudumi ng 2 linggo. Paano sinira mo yung yung normal na galaw ng tiyan mo eh. Umasa ka sa gamot na pampabilis. Yung katawan mo pag pinabilis, gusto niya pabagalin eh, di ba? Kaya hindi po maganda ang laxative abuse. Kung bibigyan kayo ng pampadumi, baka 1 beses, 2 beses lang. Let's say, may procedure, may gagawin sa hospital, may sisilipin na x-ray, minsan binibigyan ng pampadumi. Pero 1 to 2 days lang, tapos na. Okay? So, baka itong 10 dahilan, 10 pala to, na kung bakit hindi ka makadumi. Ito ngayon, solusyon. Diretso na tayo sa solution. Hindi natin tatagalan. Sa pagkain, sa pag-inom ng tubig, pagkain ng mga high fiber. Number 1, syempre, dapat maraming tubig. Okay, maraming liquid, 10 to 12 glasses in a day. Yan ang first step. Number 2, pwede ka nitong mga gulay-gulay, mga green leafy vegetables, di ba? Ako, kangkong, ampalaya, talbos, mas marami, lettuce, mga 2 tasang gulay, di ba? Siguradong pag kumain ka ng 2 tasang gulay, sa tanghali, sa gabi, sa tasa, kita mo kinabukasan ng dumi mo, kulay green din, di ba? Parang marami siyang bulk eh, marami siyang fiber, mas mabilis lumabas, di ba? Pero itong tubig tsaka gulay, kung mild lang ang constipation mo, kailangan mo to. Meron tayong number 3 tip na mas mabilis. Ito ginagawa ko. Ito pinakamabilis.
Itong number 3, yung mga prutas. Ito talaga prutas, pampadumi natin eh. Natural na pampadumi, hindi siya tulad ng mga laxative na masama. Ano tong prutas na gusto natin? Unahin natin yung 4 na letrang P, as in papa. One is papaya. Papaya, pwede na. Medyo nakakalambot, papaya. Susunod na P, pakwan. Ang pakwan, malakas magpadumi. Mga 2 slice. 2, 3, lalambot na dumi mo eh. Papaya, pakwan. Pears. Pwede rin pears. Medyo mahal bang pears? Peras, yung kulay yellow. Kung gusto mo mas mabilis pa, bibili ka ng prune juice. Ito, madudumi ka talaga sa prune juice. Yung prune juice. Kaya lang wala na tayong prunes dito eh. Parang grape siya eh. So, prune juice, inom ka lang ng mga siguro 1/4 lang. Konti lang, dito lang. Prune juice. Pag ganito, wala ma-LBM ka na pag pinuno mo. Mga ganito lang kung gusto mo. Konting tulong. Pwede ang prune juice. Papaya. Ako, pakwan. Malakas ang pakwan sa akin eh. Pampadumi lang. Tapos, pwede mo sabayan ng mangga. Kung hindi ka naman diabetic, hindi ka masyadong mataba, mangga na medyo hinog na, tapos sabayan mo ng pakwan, madudumi ka na yan. Pwede konting grapes. Pwede paghalu-haluin to. Yan ang ginagawa ko pag hinalo mo yung pakwan, konting mangga, konting grapes, konting papaya. Pag hinalo-halo mo to, konting pinya pa, sigurado madudumi ka na next time. Mas malambot na siya. So, itimpla mo yung prutas mo, umaga, tanghali, gabi, just enough na yung lambot. Pag sumobra na lambot, di pigil. Okay? So, tansyahan yan. Mas maganda tong prutas ina-adjust, healthy pa, kumpara sa yung mga slimming tea. Hindi po maganda. Ano yan, papayat kayo? Hindi kayo papayat dun. Hindi po yun. Next tip, number 4, exercise, galaw-galaw. Kailangan maggalaw. Mas magalaw. Dati, madalas ako mag-tennis eh. Pagka-tennis ko, nandudumi ako kasi takbo ng takbo, malamig pa yung hangin, o nakabagang ka, mapapadumi ka eh. And number 5 tip, regular schedule, every morning or every evening. Nasa sa inyo yon. Tapos yung pag-inom nito mga laxative, yung doktor na lang magbibigay. Kasi pwede na itong mga prutas eh, itong mga prune juice. Yung matatanda, minsan kailangan ginagalaw-galaw sila. At minsan yung matatanda, ginagawa namin, yung mga laging bedridden, minamasahe yung tiyan. May stomach massage. Ito, yung minamasahe mo lang yung tiyan, parang iniikot-ikot mo siya dito, yan, oh. Iniikot-ikot mo siya ngayon. Kasi pag minamasahe mo, medyo inaalog-alog mo yung tiyan niya. Kasi pag inalog mo yung tiyan, gagalaw eh. Gagalaw yung peristalsis eh. Biglang tutunog yung tiyan eh. Pag tunog, unti-unti, mapupush na yan. Push, small intestine, large intestine, unti-unti. Mamaya, lalabas na yan. Yan ang ginawa ko sa nanay ko dati. Namatay na nanay ko eh. So, sa nanay ko, gano'n rin. Hindi siya makadumi. Badahuli nga, nagre-rectal ako. Nagka-gloves ako. Tapos pinapasok yung kamay sa puwet. Parang dinudukot mo kung meron nakabara. May gano'n dito. Tapos pag matanda, syempre merong mga ini-insert na mga Dulcolax na pampano, suppository. Pero anyway, pag matanda naman to, para sa inyo, dito na lang tayo sa regular. Okay? Ano ang komplikasyon ng constipation? Last na lang. Ano komplikasyon? Pag lagi kang constipated, pwede magka-almoranas, di ba? Iri. Pwedeng anal fissure, sugat sa puwet, napakasakit. 3 araw bago gumaling yan, dudugo pa yan. Tapos sa sobrang iri, pwede ma-heart attack. Ang dami na heart attack. Ang tao, saan namamatay ang heart attack sa bahay? Sa banyo, kakairi. Laging gano'n, no? Umiri, na-collapse. Kasi pag umiiri ka, kumukonti ang blood supply sa puso. Sumisikip yung daan ng puso. Yung coronary artery. Opo, cardiologist ako, yan ang inaaral namin. So, hindi maganda iri ng iri. Dapat hayaan mo lang, konting iri lang. O alug-alugin mo na lang, magtalong-talong ka na lang para gumalaw siya. So, ito mga complication ng constipation. At syempre, lagi tayo umiiwas sa colon cancer, di ba? Pag ito naman sa alternative therapy, sa alternative medicine,
pag lagi daw maraming dumi, di ba? Meron tayong mga bowel cleansing eh. So, kung pag laging maraming dumi, posible na mas magiging cancer. Kasi dumi yun eh, di ba? Puro bacteria yun. Tapos hinayaan mo naka-imbak sa tiyan mo ng 5 araw. So, mas may chance maging cancerous. Pwede magka-colon cancer o iba pa. Kaya mas maganda na lumalabas. Tungkol sa cleansing, ako hindi ako gano'n nagpapayo ng mga cleansing sa puwet eh. Siguro wala namang masama, pero ayoko naglalagay ng mga aparato. Mamaya mabutas mo pa yung bituka mo eh, di ba? Pwede naman itong natural, ito na lang, natural na colon cleansing, itong mga prutas, gusto mo i-shake mo, gusto mo yung mga gulay, i-shake mo, pwede yan, pipino, i-shake mo, para natural na lang na paglabas. Huwag na natin tusok-tusukin yung sa colon cleansing. Okay? Sana nakatulong tong tips. Maraming salamat po. At marami pa tayo ibang topic na ibibigay sa inyo tungkol sa lahat ng bagay.